everyone! Finally, share ko na sa inyo itong house namin dito sa China. Nabili namin itong house na to March 11 this year. And then nag-start yung construction March 16. And then natapos tong house na to September 10 or 3rd week of September. Sa totoo lang, I didn't expect na matatapos to within 7 months. And alam nyo ba na wala pa tong house na to, nai-imagine ko na what it looks like. And lagi ko rin sinasabi sa sarili ko no na I deserve a beautiful home. Since 2020, we've been working hard and saving and planning and dreaming and saving more. And now I'm so happy na nakikita ko na yung mga ideas namin ng asawa ko noon. Because now it finally came to life in this home. So I hope you enjoyed this video. Medyo mahaba-haba to. So sit tight and relax or get some snacks. Sa mga naka-follow sa amin ng asawa ko since 2019, malalaman nyo na agad when you see this na sa asawa ko to. Yan yung isa sa mga libangan niya na nag-e-enjoy talaga siya ng sobra. By the way guys, hindi pa kami nag-move in dito sa bago naming bahay. We're planning to move in next year kapag kagaling namin sa Pilipinas. We're planning to go back to Philippines this Christmas. And then we decided to move in dito sa new house namin pagkabalik namin dito sa China. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na talaga agad lumipat simula nung natapos tong house namin. But we were advised na hindi healthy yung amoy ng bagong bahay sa health namin. About this frame decoration naman, grabe, sobrang tagal bago ako makapag-decide kung ano yung ilalagay naming decoration or style dyan. Para naman sa wall namin, we decided to use cloth wallpaper, fabric material siya. Mas maganda kasi yan compared sa paint or dun sa normal na wallpaper lang. And here's my dream couch. Sobrang funny kasi nag-post ako sa Facebook sa Home Buddies about this couch. I just really want to ask for feedbacks and advice na din. Sobrang funny ng mga comments dun. Though kalahati ng comments dun are negative feedbacks talaga. This picture na nasa right side, yan na yan talaga yung dream couch ko. But you'll notice the difference between the two. Yung dream couch ko is super white talaga yung color niya. And magkaiba rin sila ng material. We decided to change the color from white to beige. Pina-customize pala namin tong couch na to. I also asked them to change the material or yung fabric. Ilalagay ko yung link ng post ko sa description if you want to read their comments, just in case you want to consider this kind of couch. Tapos ay nagpagawa rin ako ng pillow na katulad ng pillows na nandun sa picture. And sa ngayon, ito yung favorite spot ko dito sa bahay. Ang sarap magmuni-muni dito or mag-sightseeing, ganon. By the way, ganito pala yung view namin dito sa living room in the morning. I can't wait na mapakita sa inyo yung itsura dito kapag may snow na. And this community or this area has 64 buildings. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano naman yung itsura dito at night. Tapos ayan, nagpalagay rin kami dyan ng mga cabinets for more storage. But of course, ang favorite part ko pa rin dyan is pwedeng maupuan yung taas. And here's our TV. Alam nyo ba, nahuli sa listahan namin ang pagbili ng TV. Ipapakita ko naman sa inyo itong TV wall design namin na nakita ko lang yung idea sa Pinterest. Sobrang nice itong dark color gray na to kasi meron siyang glitters and nagbi-bling-bling siya kapag natatamaan siya ng ilaw. Normally yung mga ganitong design is wood, that one is may pagka-metallic siya. And then yun naman yung design and color na napili namin para sa tiles. Then let's move on naman sa kitchen and sa dining area. Sobrang nagustuhan ko yung nabili naming table. Kasi pwedeng ma-adjust yung size niya. Mas gusto ko kasi talaga na maliit lang yung table. Pero dito kasi sa amin sa China, madalas yung mga gatherings. So kapag meron kaming mga visitors, i-adjust na lang namin yung table para mas malaki yung space. And yan yung view namin sa dining area. And here's our kitchen. Hinayaan lang ako ng asawa ko to design this space. Sobrang nagustuhan ko rin tong range hood namin kasi gesture sensor siya. Mag-wave lang to turn it on and to turn it off without touching anything. Nagpalagay ako dito ng sobrang daming cabinets to keep things organized. As you can see, wala pa talaga mga gamit dito sa kitchen kasi nga hindi pa kami nakatira dito. Mas gusto ko kasi na nakatira na kami dito bago kami bumili ng mga gamit. Para alam ko kung ano yung needs namin and kung ano yung wants lang. Sa ngayon, ang mga meron dito is mga cleaning materials para kapag bumibisita kami dito sa bahay, nakakapaglinis ako. Tapos yan guys, sobrang happy ko na nakakita ako ng brown color and rose gold na trash bag. Tapos yan, sa loob ng mga cabinets, I'm planning to put something para mas okay siya and para mas organized siyang tingnan. And dyan sa part na tinuturo ko, diba ang pangit niyang tingnan, and I'm planning to put this thing, metal siya,
para makover yung tube, connection niya ng water heater namin and ng gas. And here's our kitchen sink. Dark gray color siya na stainless steel. Alam niyo ba, habang tumatagal, mas na-appreciate ko na yung mga ganitong bagay. Iba yung saya ko ngayon kapag nagsha-shopping kami ng mga household essentials or mga household products, ganon. Sobrang ganda din ng view ko dito, kaya enjoy din kapag naghuhugas ako ng pinggan. Marami ding feature tong sink na to, kaya nakakatuwa talaga. Nirequest ko talaga to sa asawa ko na ganito yung gusto kong sink. And yan din yung maganda dito, connected na yung faucet ng drinking water. Tapos meron pa siyang glass rinser. First time ko magkaroon ng ganyan sa buong buhay ko. Tapos andito yung fridge namin sa side. Alam nyo ba na excited na akong gumawa ng video sa TikTok. Tapos ang title, Restock My Fridge With Me, ASMR. Sana abangan nyo yun, pero feeling ko next year pa talaga mangyayari. This one naman is dish dryer machine. Ang pinaka nagustuhan ko dito is meron na siyang disinfectant and it keeps the plates warm. And yan nga pala yung master's bedroom. Unfortunately, hindi ko pa talaga siya naayos. Wala pa rin kasing mirror yung vanity table ko dun. Kaya next time na lang. Tapos yan yung lights dyan sa hallway. And this is the view na makikita nyo when you walk in the front door. Shoes cabinet yan. And dito naman sa left side, meron ditong iPad. Ang main purpose nito is visitor management. So, kunyari, dumating na yung visitor namin sa baba ng building, makikita namin sila dito sa camera and that's the only time na we can unlock the door for them. We can also call security and admin using this iPad. And this hallway is going to second and third room and also sa bathroom. And then we decided na ilagay itong bathroom vanity namin sa labas ng bathroom para mas okay and para mas spacious sa loob ng bathroom. And here's our bathroom. And we decided na ilagay na lang dito yung washing machine since wala na talagang space. Normally, yung mga units dito sa buildings namin, nilagay nila yung washing machine nila sa loob ng kitchen. Meron naman yung iba nakalagay sa malapit sa dining area, which I don't like, kaya nilagay na lang namin dito sa bathroom. And here's the view at night. Sa totoo lang, mas gusto ko talaga yung bahay namin at night. Sobrang relaxing din ang view sa labas. And sobrang ganda ng lightning dito sa loob. Tapos ayan, dumating na tong lampshade. So kaninang umaga nung gumawa ko ng video, wala pa to. Kaya ngayon ko pa lang siya i-unpack. So ayan, undecided pa ako kung saan ko talaga ilalagay itong lampshade na to. Kung dito ba sa TV wall side or kung doon malapit sa window. Tapos ayan, ipapakita ko sa inyo yung view namin at night. Then ayan, nagpa-deliver din ako ng DQ ice cream that night. I'm amazed kasi hindi man lang natunaw yung ice cream kahit konti. And na-flip ko pa siya upside down. And ayan, going back sa video, here's our center table sa living room. Mas gusto ko talaga yung small table lang. But again, madaming gatherings dito sa China. Madalas kayong magkaroon ng visitor. Kaya kailangan talaga malalaki yung tables. Meron ding storage yung table and may kasama na siyang 2 chairs. And here's the second bedroom dito sa house. By the way, asawa ko nga pala yung nag-design ng room na to. As you can see, sobrang daming built-in cabinets. Even the bed has storage din sa ilalim. Last but not the least is my office or my working space. Alam nyo ba na asawa ko lang din yung nag-design ng room na to? Siya yung nag-design ng mga built-in cabinets dito sa loob. Siya rin yung pumili ng colors and design ng walls ko dito. And siya rin yung pumili ng design and colors para sa mga cortina dito sa bahay. I'm excited to use this room. Lalagyan ko pa to ng table, chairs, and carpet.
This is my view dito sa room na to. And here's my cabinets and storage. Tapos ayan, idea rin ng asawa ko na lagyan ng ganyan sa loob ng cabinet ko para sabitan daw ng mga gamit ko. Hindi ko rin alam kung ano yung mga gamit ko na kailangan kong isabit dyan, pero feeling ko magiging useful siya. By the way guys, ito nga pala yung fabric material na ginamit sa wall namin. Kinip ko to para mapakita ko sa inyo. So ganyan yung itsura niya kapag hindi pa siya nadidikit sa wall. Yun lang, thank you so much for taking the tour. I-update ko kayo sa progress ng house namin dito sa YouTube or sa TikTok. You can also follow me on Instagram. Yun lang, thank you for watching.